ayaw gumana yung stopper motor niya. Kapag magtitrace kayo ng linya ng stopper motor, unahin yung maghanap ng ignition saka yung ground. Dahil ang una natin hanapin is yung positive. Itong clamp natin, itatap natin dito sa ground. Ayan. Tapos hanapin natin yung positive. Kailangan iilaw to kasi hinahanap natin yung positive. Wala. Di pa yata naka-on yung susi. On muna natin. Ayan, on. Ito. Ayan. Ito positive to ng ano, ng alternator. Iilaw. Kailangan ito iilaw din. Ayan, check. Okay, may positive. Tapos sunod, hahanapin naman natin yung ground. Kaya ito, kabit naman natin sa positive. Bali, ito yung positive ng alternator. Live wire. Ngayon, kailangan iilaw itong test light natin dahil ground yung hinahanap natin. Ayan. Good. Kailangan kapag kasi sinaksak natin itong socket is may iilaw na positive dito sa tatlo na to. Itong puti na may itim, pula na may puti. Kailangan may magkakaroon ng positive. Iwalay natin kasi nagbabaliktad ang polarity yan eh. Hindi pwedeng magkadikit. Yan. Kakabit natin ngayon dito sa may negative ulit. Kailangan mayroon positive. Ayan, mayroong positive, ibig sabihin goods. Ayan, pinagputol-putol ko muna para matesting natin kung alin yung gitna nya. Yung magkakaroon ng positive. Ayan, may positive. Doon mo siya itatap. Minsan magkakamali ka dyan, puputok yung fuse dahil itatap mo siya doon sa may ano. Kasi ito, kunyari yan, umatak siya, magkaka-positive ngayon itong kabila. Ito, kabila, magiging ground to. Kapag na-itap mo siya dyan, puputok yung fuse. So, goods tayo sa motor. Punta tayo doon sa taas para hanapin yung pinaka-linya niya. Yan. Ngayon, bubuksan ko to. Ito, ginamitan ko ng continuity. Ito, multimeter. Hintay sa continuity, sa may buzzer lang. Pagka tumunog, ibig sabihin yun yung linya. Ang kaso, nung tinesting ko tong lahat ng relay na to, kadalasan kasi ng mga stopper motor may relay na 5 pin kasi tatlo yung linya doon sa baba, di ba? Pagpapalit-palitin niya yun sa normally open saka normally closed na relay. Ito 5 pin to. Tinignan ko to. Itong mga relay na maliliit, puro 4 pin, kaya hindi pwedeng sila yung magiging relay ng stopper motor natin. Ito dito, chinik ko siya, wala siyang continuity. Kaya ngayon pinagbubuksan ko tong mga to at tinanap ko, yun lang pala yung pinaka relay niya. Yun, 5 pin din, nag-iisa siya dun sa gitna. So nung natanggal ko siya, ito yung tsura ng relay, gitata na. Kaya pinalitan ko siya. May stock ako na relay na original din na Denso, kaya yun yung sinimpak natin. Tapos testingin na natin, ibabalik ko na ngayon yung linya, tapos testingin natin. Tara. Ito yung cable ng engine stop. So nakahatak siya ngayon. Ayan, on, off, on. So goods na tayo. Kumana na. Tapos ibabalik na natin itong mga kinilas natin dito. Ngayon naman testing natin pa-andarin kung aandar o aandar tapos mamamatay. Siyempre may edges pa kasi yun dun eh, kung mahahatak niya ng tama yung choke niya, yung patayan.
Yan, naka-on na. Yan. Okay, goods naman, umandar siya. Ibig sabihin, nagre-release ng maayos yung engine stop motor niya. So, tingin natin kung mamamatay siya. If hindi siya mamatay, i-adjust natin yung adjuster ng engine stop cable para mahatak niya ng gusto yung patayan. Patayin natin. So, namatay. Wala na tayong dapat i-adjust. Iikpitan ko na lang mamaya yung tornilyo nung pinaka cable ng engine stop para hindi siya bumitaw dun sa baka mamaya makalimutan kong higpitan at hindi siya mamaya biglang matanggal, hindi naman siya mamamatay. So gusto tayo. Ganun lang ang pag-testing ng linya ng engine stop. Sana may natutunan kayo. Okay, bye bye.